Pwede po bang linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news. Hindi ba naman ito lang po yung vlog, Yusek, ano po, para lang po hindi Miss Eden, malito. pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung nababanggit. Opo, Miss Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Ito na nga, Yusek Claire Castro nagkandaw talutal matapos harap-harapang sinupalpal ng isang reporter. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Halos matameme nga itong si Yusek Claire Castro matapos tanungin ng isang reporter na si Miss Eden tungkol sa kanyang pahayag sa kanyang vlog. Saad pa ng reporter ay puro umano fake news ang sinasabi ni Yusek at maaaring makaapekto sa kasalukuyang administrasyon. Yusek Castro halos maglupasay sa kahihiyan. Narito ang buong detalye. At ngayon po ay handa na po tayong tumanggap ng inyong katanungan. Tina Maralit, Manila Times. Good afternoon, ma'am. Ma'am, recently the Philippines achieved its highest ranking in 21 years in the World Press Freedom Index, as reported by the Reporters Without Borders. This was mainly attributed to the government's boosted efforts to address media-related threats and attacks. Your comment on this? Yes, definitely. That's good news. The President is delighted with that latest ranking of the Philippines in relation to its upholding the press freedom. Okay, it shows that the President respects one's rights of expression and the responsible journalism. So maganda pong ito po ay maganda po na naipapakita ng Pangulo na the President is not gearing towards dictatorship. Malaya po ang pamamahayag na nakikita po natin sa kasalukuyan. Ma-follow-up lang po. How can the present administration, particularly the Presidential Communications Office and other relevant agencies, ensure that that the rights of media workers in the country are upheld and recognized? Lalo na po't kamakailan, unfortunately, may napas lang pong isang veteranong mamamahayag. Katulad po, noong pa pong 2024, ipinangako naman po ng Pangulo. And I quote, ang sabi po ng Pangulo, "Be assured that we are doubling down on our commitment to protect our journalists and to uphold press freedom. We stand with you, hand in hand, in this fight." So hanggang ngayon po, 2024 po yan sinabi ng ating Pangulo. At ngayon po ay nakita niyo po ang nagiging resulta. Paiigtingin pa po ng ating Pangulo, ng administrasyon, ang kalayaan sa pamamahayag. Asahan niyo po yan. Thank you, ma'am. Clay Pardilla, People's Television. Good afternoon po, Yusek. VP Sara Duterte calls the complaint against Congressman Pulong Duterte a part of the administration's political attacks. Your reaction po? As I have said during the last press briefing, that the Vice President should have at least leveled up in her discussions, in her responses, in certain issues. But it seems that she never heard anything in regard to that. Or she just refuses to listen. Hindi siya nag-level up. Mas parang bumaba pa. Inuulit niya muli ang kanyang mga excuses na pamumulitika, politicking. Kung ito ay patungkol sa inyong kapatid, sinabi niya po sa interview, hindi pa niya nakakausap si Congressman Pulong Duterte. At malamang ay hindi niya rin po nadinig ang interview sa kanyang kapatid. At ito po ay nasama na po sa news
At and I quote, sa Tagalog po ito, pero he said it in Cebuano. Sa akin mga kapatid na Davaoenyo, ngayon nakita nyo na naman ang video. Matagal-tagal na yon nangyari. Sige lang, decision nyo po pa rin kung sino ang iboboto nyo sa pagka-congressman sa unang district. Di ako makikialam sa Ani Duterte sa wikang Cebuano. Cited po ito sa isang news article ng Abante. Now, kung inamin naman po ni Congressman Pulong Duterte, ayon sa kanyang pag-interview, hindi niya tinanggi ang video. Papaano ipapahid ng Vice Presidente ang ginawang ito ng kanyang kapatid sa Pangulo at sa administrasyon? Nabanggit dito na ang pag-hire, pagkuha ng ibang mga kababaihan for their own satisfaction, ang sandaling kaligayahan, bakit ito ibibintang sa Pangulo? Hindi ba dapat sagutin na lamang nila kung ano ang complaint? Definitely, Congressman Pulong Duterte is a public servant. He should know his obligations. He should know the laws. He should know what good traits of a leader should be. Or what good traits that a leader should describe himself. Ma'am, follow up po. How does Malacanang CVP Sara publicly defending Kong Pulong and their history of siding with figures involved in serious crimes like Pastor Kibuloy, who's facing sexual abuse and human trafficking charges? Yun na po ang nangyayari. Ganyan po ang nangyayari kapag ka po kakampi, kaibigan, parang gustong agad ipawalang sala at kailangang ibato ang kasalanan sa pamumulitika. I just would like to remind you of one of the episodes of Gikan sa Masa Q&A. That's, if I'm not mistaken, that's March 10, 2024. Okay? When the President was interviewed by certain media personnel or vloggers, Pastor Kibuloy admitted that he was once complained of illegal conversion land. Illegal land conversion wherein she could be imprisoned for 6 years. Ang sabi po ni Pastor Kibuloy, nagpapasalamat siya kay Mayor, or tinawag niyang Tatay Digong, Mayor Digong, dahil si Mayor Digong ang lumakad. Pinuntahan ang dapat puntahan. So ano po ba ang nangyayari kapag ganito po ang sinasabi? So, kung dapat may managot po dito sa ginawa po ni Congressman Pulong, since kanya naman pong hindi idininay, kanya pong inamin ang video, lumalabas sa kanyang interview, di dapat managot ang dapat managot. Tina Panganiban Perez, GMA News. Good afternoon po, Yusek. In a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Your comment po, ma'am. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang, kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente?
Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba nating ipakita? Yan. Makikita po natin na kasama niya ang ilan sa mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Nandiyan po si Dr. Cristina Lim Yuson, National President, Mrs. Teresita Gonzalez, GSP Central Board Member, at si Mrs. Rosaline Davadilla, National Executive Director. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Papaano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. Bilang Vice Presidente, hindi po ba dapat inalam niya muna kung itong mga taong pong itong nabanggit ko from the Girl Scouts of the Philippines ay totoong nagkaroon ng meeting sa ating First Lady. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito? Ma'am, the Vice President was also asked about the alleged increasing or intensifying drug problem in the country. Your assessment po, ano po yung assessment? Increasing drugs? Opo, drug cases? problem. Okay. Una-una po ay nadinig natin ang kanyang sinabi. Ang tanong lang natin, doon sa reporter, saan po kaya niya nakuha yung kanyang datos para sabihing lumalala ang problema ng illegal na droga sa bansa? Maaari po ba nating ipakita ang mga naging accomplishments ng PIDEA at ng PNP? Makikita niyo po sa screen kung ano po yung mga nangyari at naging accomplishments po ng PIDEA at PNP. So, saan po kaya nanggagaling ang datos na itinatanong kay VP Sara? Hindi po totoo na lumalala. Mas marami pong accomplishments ang ating ang administrasyon po ni Pangulong Marcos Jr. Sa katunayan, from July 1, 2022 to December 30, 2024, 94,050 anti-illegal drug operations had been conducted, which resulted in the arrest of 127,155 drug personalities and seizure of 52.49 billion pesos of illegal drugs. Ma'am, last na po from my end. May quote din po si VP about you po. Ang sabi po niya, sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi ako tao na kilala na unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. Sinagot ko na yan dati. Garbage in, garbage out. Pumapasok sa kanya basura. Lumalabas sa kanya basura. Your comment po. Okay. Nung sinabi niyang garbage in, garbage out, ang pinatutukulan po doon na tanong ay patungkol sa pag-iimbestiga, kautusan po ng Pangulo na magkaroon ng pag-iimbestiga sa nagiging problema ng mga consumers dito sa prime water na alam naman natin na pag-aari ng mga
Villar. Ang ibig niya bang sabihin na basura ay yung pag-uutos na paimbestigahan ang prime water? Sa mga kababayan nating mga consumers ng prime water, ganito po ba dapat natin ituring ang kautusan ng Pangulo na basura or walang kwenta, walang saysay? Kaya nung sinabi sa atin ng Pangulo na ipag-uutos niya ang pag-iimbestiga at ito naman ay aking ipinahayag sa inyo, basura ba ang pag-uutos na yun ng Pangulo? Marahil sa kanya ay walang kwenta ito. Dahil, tandaan natin, hindi niya siguro alam kung ano ang mga reklamo nationwide na ng mga consumers ng prime waters. At dahil siguro involved ang pamilya Villar at ang sabi niya, ang tunay na kaibigan ay walang iwanan. Marahil ito rin po siguro ang dahilan kung bakit hindi naman agad nagkaroon ng pag-iimbestiga sa mga hinaing ng mga consumers ng prime water sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Rich Bon Quevedo, Daily Tribune. Good afternoon po, Yusek. Recent incidents of road rage got the attention of the President and reacted to it. Now po, devastating accidents happened and particularly po yung multiple vehicle collision sa SCTEX and yesterday po sa NAIA Terminal 1. Now the Department of Transportation po is very quick in their responses and kita po natin yun. My question po is there a particular reaction po ba coming from President Marcos? Opo, of course, kinakalungkot po ang mga nangyari. Lalo po may mga buhay po na nawala. May mga kababayan din po tayo nasaktan. Hindi magandang balita po ang ganitong klaseng aksidente. At dahil sa pag-uutos po ng Pangulo, na mabigyan agad ng hustisya ang mga pamilya na nasawi. Umaksyon po agad si Transportation Secretary Vince Dizon at siya po ay nagbabala at nagbigay na rin po ng agarang pag-uutos patungkol po sa regular and mandatory drug test for public utility vehicle drivers. Effective immediately. Napakaganda pong kautusan po yan. At yan din po ang direktiba po ng Pangulo para po maiwasan kung ano man po ang maaari pang mangyari na aksidente. At dapat po ang mga motorista at ang mga commuters din po natin ay mag-ingat po sa pang-araw-araw nilang pamamasada at pagsakay sa ating mga PUVs. Follow up lang po, ma'am. Earlier po sinabi rin po ni Secretary Dizon na, and I quote po, the people do not feel safe on our streets and that President Marcos has directed him to fix it. May details po ba on added directives coming from the President? Yun po, maliban po sa sinabi natin ay magkakaroon po ng pag-aaral at alam po natin ay ipapatupad ito ng reduction of driving hours for public utility bus drivers. Dapat pag-aralan po ito kasi tandaan po natin kapag sobra po ang oras ng pagdadrive ng isang driver, maaari po ito makaapekto sa kanyang kapasidad na mag-drive ng maayos at titignan po nila kung anong oras ang nararapat. At kung kayo naman po ay magdadrive, kung 6 na oras kayo nagdadrive, siguro mas maganda po yung nung gabi na yon bago kayo magdrive, wag na po kayo magpuyat o uminom. Alalahanin po natin na sa kamay din po ninyo ang safety ng mga passengers, mga commuters, mga pedestrians. Thank you po, Yusek. Follow up, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Follow-up lang po dun sa pag-aaral, dun sa reduction of driving hours. Sa pag-aaral po ba na ito, titignan din yung posibleng economic implications naman pagdating sa mga drivers? Opo, ang nasabi po ni Secretary Vince ay mukhang bababa ito from 6 hours to 4 hours. Hindi pa lang po natin alam kung ito po ngayon ay final na. Pero tama po ang inyong suggestion, Ms. Pia.
Siyempre po kapag ka po nagbawas ang oras, bawas din po ang kita ng drivers. Kaya mas maganda pong masusing pag-aralan to para sa mga drivers at para na rin sa mga commuters at passengers. Christian Yosores, Radyo 630. Magandang hapon, Yusek. Can you confirm lang po yung report na nagpatawag daw po ng spiritual at planning session si Pangulo sa mga cabinet officials nitong Sabado? Ano pong napag-usapan at nailatag na plano sa session? Well, maganda po kasi nagkakaroon din po ng mga pagsasama-sama ang Pangulo at ang kanyang mga cabinet secretaries. Opo, nagpatawag po nung Sabado at of course, nabigyan sila ng spiritual guidance para sa kanilang pagtatrabaho, hindi lang para pang bilang isang public servant, kundi para bilang isang individual. At hindi makakalimutan ni Secretary Sani Angara ang sinabi ng Pangulo. And I quote, "Walang tulong o pabor ang masyadong maliit para sa publiko at para sa isang kalihim ng departamento. God is in the details." End quote. So maganda po ang nangyari pong ito dahil unang-una po very light moment naman po ang nangyari at may paggagabay po spiritually. One follow-up lang, ma'am. Pero meron po bang ibinilin or specific instruction si President sa mga cabinet officials, lalo na po ngayon na we're halfway na po ng administration? Unang-una, hindi po siya kasi cabinet meeting. Of course, pag-uusapan kung paano ba maipapatupad ang anong dapat ipatupad para sa taong bayan. Pero aside from that, it's more on spiritual guidance ang nangyari po. Tuesday New DZBB. Hello ma'am, pwede pong maitanong ko sino po yung spiritual personality na nag-conduct sa kanila ng spiritual guidance? Dumating po si Father Tito Kaluwag. Opo. And how long po yung duration ng spiritual guidance? Sa ngayon po, wala po akong detalye kung gaano katagal ang nangyari pong spiritual session. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Binatikos po ni dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque yung anyay lantarang katiwalian ng mga Marcos sa gitna po ng investigasyon ng Hong Kong sa umano'y gold-linked money laundering activities. Ito po yung nabanggit din sa isang media entity dito sa Pilipinas, bukod po dun sa mga report from Hong Kong and Taiwan. Nakarating na po ba ito sa kaalaman ng Pangulo? Ano po yung kanyang reaction kaunay nitong panibagong allegation po na ito? Wala pong katotohanan. Yun lang po. So you categorically deny po ito? Walang katotohanan. Doon po sa pagdalo ng Pangulo kanina po sa One Cebu rally sa Cebu, yung po ang presensya ng Pangulong Marcos ay sign po ba yun na yung suporta niya kay suspended Governor Cebu Governor Gwen Garcia ay parang sign din na sinusuportahan niya yung paglabag or hindi pagsunod ni Governor Gwen doon po sa kautusan ng Ombudsman? Wala po tayo nakikitang ganun. Yun lang po. Doon po sa nabanggit ninyong 7 pisong baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time, or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit, pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun or whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganun. Pwede po ba linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news? Sa vlog po ba? Napanood po sa Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing.
parang you're talking na pinapakita niyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yung pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. hindi po Maraming nabanggit ko salamat lang po yung vlog, Yusek, para lang po hindi Miss Eden, malito. pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung nababanggit. Opo, Miss nila. Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Let's move Well, on. thank you. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, nitong weekend mo nagkausap si Pangulong Marcos at saka si Prime Minister Anwar Ibrahim. May we get some details kung ano po yung napag-usapan nila aside from economic and security? And isasabay ko na rin, Yusek, yung tanong na nabanggit din ni Pangulo na sabi niya makikita sila sa sa ASEAN Summit this coming May. Kailan po ang alis ng Pangulo para doon sa ASEAN Summit? Ang summit po ay gaganapin sa May 26 to 27. Asahan niyo po, aatin po ang ating Pangulo sa nasabing ASEAN Summit. Ang napag-usapan naman nila ay nakikita po natin sa body language at sa magandang pagngiti ng Pangulo. Ibig pong sabihin ay napag-usapan nila mga hamon sa ekonomiya at seguridad na maaaring kaharapin po ng ASEAN. At nais po din nila kung ano pa po ang issues patungkol po sa ekonomiya at seguridad, maipagpatuloy po ito at mapag-usapan sa ASEAN Summit ito po sa Kuala Lumpur. At kung di po ako nagkakamali, nabanggit din po na wini-wish po ni Prime Minister ng good luck ang ating Pangulo sa darating na eleksyon. Last Salamat po. question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Yusek, reaction lang from the palace. Sa SWS survey kasi na isinagawa noong April 11 to 14, sinasabing 93% ng mga Pilipino ang susuporta sa mga kandidato na nagtataguyod ng mas maraming oportunidad sa trabaho, pagpapalakas ng agrikultura upang dumami ang produksyon ng pagkain sa bansa. Masaya po tayo, masaya po ang Pangulo na ganyan po ang nagiging resulta dahil ang mga botante po ngayon ay nabubuksan na po ang isip kung sino ba dapat ang kanilang iboboto. At ito mga nasabi po na mga kagustuhan ng mga boboto para sa isang leader ay nakikita po sa mga miyembro po, mga senatoriables po ng alyansa. Alyansa na ang mga pangalan ay binanggit ni Pangulong Marcos Jr. dito lamang po sa katatapos na campaign sortie sa Cebu. Yusek, ano po ang nakikita ng Malacanang na posibleng factors na nakapag-contribute na nag-iba po yung pananaw ng ating mga voters po para sa mga kandidatong tumatakbo ngayong midterm election? Nakikita po siguro nila kung ano ang naitutulong ng pamahalaan, especially patungkol po sa agrikultura. At kung papaano po ba tinutugunan ang issue po ng kagutuman at kahirapan. Kailangan po talaga natin iboto ang mga nagtatrabaho, hindi lamang po yung gumagawa ng intriga. Thank you, Yusek. Thank you, Yusek Claire. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang hapon para sa bagong Pilipinas.